Isang babae, isang bulwagan ng kapangyarihan. Sa araw na ito, ang kanyang mga salita ay magdadala ng bigat na maaring magbago ng takbo ng kasaysayan. At ang katotohanan na nakatago sa likod ng mga salita. Ang bawat pahayag ay may kahulugan, bawat tanong ay may layunin. Ito ang kwento ng pagdinig sa Senado na naganap noong hearing kung saan si Alice Guo, isang mahalagang saksi sa isang kontrobersyal na kaso, ay humarap sa mga senador ng ating bansa. Ang kanyang testimonya ay inaasahang magbibigay linaw sa mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa publiko. Mula sa simula, ramdam na ang tensyon sa loob ng bulwagan. Ang bawat isa ay nag-aabang, nagmamasid at nag-aalala sa maaring kahinatnan ng pagdinig na ito. Ang mga mata ng publiko ay nakatutok kay Guo, ang kanilang mga inaasahan ay mataas. Ang bawat salita niya ay sinusuri, bawat galaw ay binibigyang kahulugan. Ang mga senador na kumakatawan sa bawat isa sa atin ay handa na ring marinig ang kanyang testimonya. Ang kanilang mga tanong ay matalim, ang kanilang mga intensyon ay malinaw. Ngunit habang tumatagal ang pagdinig, isang nakababahalang katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang mga sagot ni Guo ay nagiging mas komplikado, mas mahirap intindihin. Ang mga sinasabi ni Guo ay hindi magkapareho. Ang kanyang mga pahayag ay tila nagkakasalungatan, nagdudulot ng pagdududa sa kanyang kredibilidad. Ang kanyang mga sagot ay tila mailap, paligoy-ligoy. Ang bawat tanong ay nagiging mas mahirap sagutin. Ang bawat sagot ay nagiging mas malabo. Ang tensyon sa bulwagan ay lalong tumibay, na tila ba isang hindi nakikitang kamay ang humihigpit sa dibdib ng lahat ng naroon. Ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na mangyayari, sa susunod na pahayag na maaaring magbago ng lahat. Sa bawat tanong na ibinabato ng mga senador, lalong nagiging malinaw na mayroong mga detalyeng hindi sinasabi si Guo. Ang bawat sagot niya ay tila may kulang, parang may mga bagay na sinasadya niyang itago o hindi banggitin. Ang kanyang mga sagot ay hindi direktang sumasagot sa mga tanong at tila ba pilit niyang iniiwasan ang ilang mga paksa. Sa bawat pag-iwas niya, lalong nagiging halata na may mga bagay na hindi niya gustong malaman ng lahat. Ang mga senador na bihasa sa pagsusuri ng katotohanan ay agad na nakahalata sa mga palatandaan ng panlilinlang. Ang kanilang mga karanasan sa ganitong mga sitwasyon ay nagbigay sa kanila ng kakayahang makita ang mga hindi pagkakatugma sa mga sagot ni Guo. Kumunot ang kanilang mga noo, ang kanilang mga tingin ay naningkit. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng seryosong pag-aalala at pagdududa sa mga sinasabi ni Guo. Ang mga dokumentong ipinakita bilang ebidensya ay tila sumasalungat sa mga sinasabi ni Guo. Ang mga papeles na ito ay naglalaman ng mga impormasyon na hindi tugma sa kanyang mga pahayag. Ang mga petsa, mga pangalan, mga lugar, lahat ay tila ba binaluktot upang itago ang isang bagay na napakahalaga. Ang mga detalyeng ito ay nagdudulot ng mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang mga tao ay nag-usap-usap, nagtataka kung ano ang tunay na nangyayari at kung ano ang itinatago ni Guo. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagtatala ng bawat detalye, ang kanilang mga daliri ay mabilis na nagtitipa sa kanilang mga keyboard. Ang bawat isa ay nagmamadaling makuha ang pinakabagong balita at maipahayag ito sa publiko. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang tumaas upang hamunin si Guo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, ang mga kamera ay nakatutok at ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Si Senador Risa Hontiveros, na kilala sa kanyang tapang at dedikasyon sa katotohanan, ay nagpahayag ng kanyang pagdududa sa mga pahayag ni Guo. Sa bawat salita, ramdam ang kanyang determinasyon na ilantad ang katotohanan. Ginang Guo, ang Marine, ngunit mahinahong boses ni Senador Hontiveros ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang mga salita ay puno ng awtoridad at malasakit. Ang iyong mga sagot ay hindi tugma sa mga ebidensya na nasa aming harapan. Hinihiling ko sa iyo na sabihin ang buong katotohanan at wala nang iba kundi ang katotohanan. Ang kanyang tono ay nagbigay diin sa kahalagahan ng integridad at katapatan.
Ang mga salita ni Senador Hontiveros ay tila ba isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Ang bawat isa sa bulwagan ay nakaramdam ng bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Guo, na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang bawat galaw ni Hontiveros ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na makuha ang katotohanan. Ang tensyon sa bulwagan ay umabot sa sukdulan. Ang bawat isa ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang kanilang mga puso ay bumibilis sa kaba. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Guo, naghihintay sa kanyang magiging reaksyon. Ang bawat segundo ay tila ba isang oras habang ang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Ang mga sandali ay tila naging mga oras habang si Guo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nag-iwas ng tingin, ang kanyang mga kamay nanginginig. Sa huli, yumuko siya, hindi makatingin sa mga mata ng mga senador. Hindi ko po masagot ang inyong mga tanong, ang halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Ang mga senador ay nagbulungan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahiwatig ng pagkadismaya at galit. Ang hindi pagsagot ni Guo sa mga tanong ng Senado at ang kanyang pagtangging sabihin ang katotohanan ay isang malinaw na paglabag sa batas. Ito ay tinuturing na contempt of Senate, isang malubhang usapin na may kaukulang parusa. Ang balita tungkol sa nangyari sa Senado ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa social media, ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang galit, pagkadismaya at pangamba. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Alice Guo. Nililin lang niya ang taong bayan, ang galit na tweet ng isang netizen. Nasaan ang hustisya kung ang mga may kapangyarihan ay pwede lang magsinungaling sa harap ng Senado? Ang tanong naman ng isa pa. Ang hashtag na Alice Guo ay naging trending topic sa Twitter na nagpapakita ng malawakang atensyon ng publiko sa kaso. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng lipunan ay nagpahayag ng kanilang saloobin na nagpapatunay na ang isyung ito ay mahalaga sa lahat. Ang susunod na kabanata, ano ang hintay kay Alice Guo? Sa ngayon, si Alice Guo ay nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Ang kanyang pagtangging sabihin ang katotohanan ay may mga magiging consequences. Ang Senado ay may kapangyarihang magparusa sa mga taong mapatunayang lumabag sa batas at si Guo ay maaring makulong dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit ang kwento ni Alice Guo ay hindi lamang tungkol sa isang babae at sa kanyang mga kasinungalingan. Ito ay sumasalamin sa isang mas malaking issue, ang laban para sa katotohanan at hustisya. Ang labanan para sa katotohanan. Ang kaso ni Alice Guo ay nagsisilbing paalala na ang katotohanan ay napakahalaga, lalo na sa isang lipunan kung saan ang kasinungalingan at panlilinlang ay tila nagiging normal na lamang. Ito ay nagpapakita na ang mga institusyon tulad ng Senado ay may mahalagang papel sa pagsiguro na ang katotohanan ay mananaig. Ang mga tao ay umaasa na ang kasong ito ay magsisilbing babala sa mga taong nagtatangkang linlangin ang batas at ang taong bayan. Ang mensahe ay malinaw, ang katotohanan ay may halaga at ang mga nagtatangkang itago ito ay mananagot. Ang mensahe ng Senado. Ang aksyon ng Senado laban kay Alice Guo ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang integridad ng institusyon at ang tiwala ng taong bayan. Ito ay nagpapakita na ang Senado ay hindi mag-aatubiling gamitin ang kanilang kapangyarihan upang matyak na ang batas ay umiiral para sa lahat. Ang mensahe ng Senado ay malinaw, ang katotohanan ay mahalaga at ang mga nagtatangkang sirain ito ay haharapin ang buong puwersa ng batas. Ang kinabukasan ng katarungan. Ang kaso ni Alice Guo ay isang mahalagang kabanata sa patuloy na laban para sa katotohanan at hustisya. Ang kinabukasan ng katarungan ay nakasalalay sa ating lahat, sa ating kahandaang magsalita laban sa kasinungalingan at panindigan ng katotohanan. Ang kwento ni Alice Guo ay isang paalala na ang katotohanan ay maaring maitago, ngunit hindi ito kailanman mamamatay.
Sa huli ang katotohanan ng siyang mananaig.